Yo mga bossing, good day sa inyo. So for today's video, magpapa-upgrade tayo ng panggilid ni ATR 160. So para itong vlog na to is para sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga parts na available para sa ATR 160 natin. At dun sa mga bagong bili ang ATR 160, ito na yung vlog na para sa inyo. Kasi nagtatanong kayo sa comment kung ano ba yung kasukat ng flyball natin, yung sa belt natin, yung sa drive pulley, and etc. etc. So sana makatulong tong vlog na to para sa inyo. So let's go. Let's do CVT cleaning. Tapos regroove ng bell ni ATR 160 and palit tayo ng flyball. Yan, so again, swerte tayo kasi dito sa area ko sa Del Monte, Bulacan, dikit-dikit lang sila. Merong shop na speed up garage for CVT cleaning and everything. Meron ding machine shop para sa regrooving. So yun, dikit-dikit lang talaga lahat. So tara, let's go. Papa-change oil tayo kay ano natin, kay ATR 160 natin. Yan. So Smarter 10W40 fully synthetic, tapos dalawang Repsol qualifier na gear oil kasi 145 or 140 ml si ATR 160 natin, kaya alanganin yung isa lang. So paparegroup natin si ATR 160 for the first time dahil may dragging na siya at medyo hindi na responsive yung throttle kapag ako yung sakay, kasi medyo mabigat talaga ako at medyo paahon lahat ng kalsada dito sa may San Jose. Kaya normal siguro yung ganong dragging kagad. Pero mga 5 months naman na to. Medyo tahimik pa naman yung makina natin at wala pang unnecessary na tunog na magkukos ng any problem. Pakinggan nyo. So yung dragging lang talaga yung problema natin as for update. Running 6 months na sa ATR 160, yun pa lang ang lumalabas. Pero syempre papa-CVT cleaning na rin natin to, change oil, tas yun yung regrooving. Okay, let's go. Yun, so on the way na tayo mga boss sa sa Sunny's Garage, kung saan magpapa-regroove tayo ng stock bell natin sa ATR 160 dahil talagang medyo evident na yung delay nya dahil siguro makinis na yung bell. So need na natin magpa-regroove. Nga pala ginamit natin yung yung GPS ni ATR 160 dito. Ayan, ginamit natin mga boss yung navigation phone mirroring ni ATR 160. Isang cellphone lang gamit natin, kaya nag-video na lang ako. Ayan, makikita pala kahit nag-video dyan sa screen. So dito na tayo sa Sunny's Garage. Ayan, so 9 AM pa yung bukas nila para mapa-regroove natin yung stock bell ni ATR 160. Makintab na. Dragging na. Sabi ko na makintab na. Yan, so dito kailangan na talaga siyang ipa-regroove dahil nga kaya pala nagkukos na ng konting delay. Parang nagtutrottle ako kasi dragging na talaga or medyo makinis na yung ating bell. Yan, so i-regroove na yan ni bossing. Tapos after niya ma-regroove yan, dadaling ko na kagad dyan sa speed up garage para sa CVT cleaning. Sige, salang mo na. Sige na. Kintab na sir, no? Oo, kaya nagdo-dragging. Yan, so habang nandun si bossing nakasalang yung bell natin, pakita ko muna sa inyo yung panggilid na itong ATR 160. At base lang sa itsura, ang feedback din ni boss is parang similar siya sa ADV 150 and Click 150 and PCX 150. So may similarity yung mga parts niya doon sa mga model unit na yung ng Honda, kaya hindi tayo mahihirapan. So mamaya confirm natin pag nasa speed up garage na tayo kung talagang ADB 150 yung ibang parts na ito is pasok naman. Kumbaga pwede tayong bumili ng genuine parts ng Honda at maikabit natin sa ATR 160 natin soon, diba? Yun naman kung trip mo lang yung Honda parts. Pero syempre pwede ka naman bumili directly sa QJ Motor or sa Bristol kung gusto mo ng same stock parts. So ito na, binabanatan na yung bell natin sa regrooving at check na natin. Yan, so after ng regroove natin dito mga boss, diretso tayo ng speed up garage kung walang pila. Papa CVT cleaning tayo, dumi na yun. Tapos CVT cleaning, palit tayo ng flyball kung mayroong 13 grams doon na bola or 14, mas maganda papalit tayo ng flyball. Sakto na yung combination na yun kasi mas gagaan siya dahil mabigat ako yun nga lang, syempre mas mabilis, mas malakas sa gasolina, diba? Pero yung acceleration niya mas mabilis na. Pag nagpalit ka ng mas magaan na bola, diba, mas maganda.
So yan yung nagre-request ng pangloob ng ATR-160 or panggilid. Ayan na. Yan, so tapos na yung bell regrouping natin mga idol. Ayan na yung kinalabasan. So sabi ni Bossing, ganito raw yung typical na ginagawa niya sa lahat ng scooter na nagpaparegroup sa kanya. Pero ito specific pang adventure scooter. So linear ang tawag niya dyan. At check na lang natin kung okay naman ang performance nito. So salamat sa Nice Garage for first customer ako ni Bossing alas 9 ng umaga dyan na ako. So check natin yung performance nito after natin magpa CVT cleaning sa Speed Up Garage. Assemblein lang ni Bossing. Yan mga boss, tapos na tayo sa regrouping, binayaran natin 250 at dahil nga si Bossing ang nagkalas, nag-add lang ako ng 100 para sa tip ni Bossing. Salamat sa Nice Garage. Ngayon, on the way na po tayo sa Speed Up Garage. Sana po magawa agad to. CVT cleaning and change oil ang gagawin natin dito. And if ever may flyball, magpapalit na rin tayo ng 14 grams straight na flyball. So tara, let's go. Mga bossing, so dito na tayo sa Speed Up Garage after natin magpa-regroove ng bell natin dito sa may Sunny's Garage sa San Jose del Monte, Bulacan. Magpapa-CVT cleaning naman tayo kay ATR-160 and change oil. So dito yan sa Speed Up Garage San Jose del Monte, Bulacan. Magkakadikit lang naman sila dito. Yan. So gagamitin nating langis dito is Repsol oil, pati gear oil, Repsol din na qualifier. So pang-apat tayo sa magpapagawa. Additional info lang sa mga magpapagawa dito, if ever dadayuhin nyo yung Speed Up Garage, medyo malayo to kung sa NCR ka, Maynila, papalista kayo dyan. Kapag dumating kagad kayo, palista kagad kayo dyan para siguradong magagawa yung motor nyo, kasi baka dumating kayo tapos magantay lang kayo dyan, di pala kayo nakapila. So make sure na nakalista kayo doon sa mga job order nila, tapos yung concern mo and name mo para tawagin ka nila kapag tapos na yung mga nakapila. So yun lang, share ko lang. Yun mga boss, nag-voice over na lang ako dito kasi medyo maingay yung kalsada. Yung ATR-160 pala natin mga boss is supposedly under pa yan ng 1 year warranty pag binili mo yan. 1 year warranty and then 6 months warranty para sa electrical. Pero yung sa atin, I'm pretty sure hindi na yan covered ng 1 year warranty and 6 months electrical warranty dahil pinagalaw ko na yan lahat sa labas, hindi sa kasa. So wala namang problema doon, it's your choice. Since ako naman, bago ko ito binili, inaral ko naman to and all throughout, inaalam ko yung mga parts availability niya and kapag may ginagawa sa kanya, nakabantay din ako para sigurado at alam ko yung ikakabit sa motor ko. So hindi ako kinakabahan kahit wala siyang 1 year warranty or 6 months warranty. So ako lang naman yun, opinion ko lang dahil kabisado ko naman ng konti to and besides kung may magkulang sa parts, pwede mo na akong bumili sa ATR or sa QJ Motor, di ba? Again, hindi ko sinasabi na hindi importante ang warranty. So, syempre, merong warranty yan. Gamitin nyo. Make sure na ma-obsolete nyo or masusulit nyo yung warranty ng mga vehicle na binibili nyo. So, ako naman, in my case, malayo kasi ako sa kasa. Dito ako sa Bulacan. Kaya, ginagawa ko na lang, inaaral kong maigi yung motor ko para alam ko na yung mga dapat ilagay sa kanya. So, yun lang. So yun na, nakasalang na tayo dito sa Speed Up Garage at yung mekaniko na yan, si Moy Moy, sikat yan sa Facebook at medyo kabisado naman nilang lahat ang pagdating sa scooter dito. Okay naman at sobrang dami lang talagang tao at nagpapagawa dito kaya pakyawan ng gawaan, so which means dire-diretso, di ba? Mabilis ang proseso. So sa mga oras na to, tinatanong niya ako, kinakamusta niya yung motor ko and everything, anong unit ba yan, and mukhang kabisado naman na niya dahil excited nga siya magkalas ng CVT para makita niya kung ano yung kaparehas. Ayan, nakalas na nga niya at sobrang dumi na nga ng loob. Ayan, may mga alikabok na. At ayan yung center spring, clutch, drive pulley. Di ko pa siya masyadong kabisado mga idol. Inaaral ko pa kasi medyo familiar ako sa big bike. Pero dito sa scooter, soon makakabisado ko rin to. Yan yung ating bell na pinaregroup. Tapos pinag-uusapan na namin itong gagamitin naming CVT cleaner kasi may dala ako na CVT cleaner, yung Aeropack, dahil effective yan. Effective talaga siya, tanggal. Isang spray lang, tanggal talaga yung mga gabok dyan. Ayun, ayun, kata nyo naman, di ba? So pinag-uusapan namin yung pagkakapareha sa mga parts. So na-confirm ko nga na ADB 150 and Click 150 is similar dun sa ibang parts sa panggilid na itong ATR 160. Doon naman sa pagdating sa bola, pasok din yung ADB 150 na flyball.
dito sa moment na to, sinasuggest niya na gumamit daw ako ng mixed fly ball. So, 13 at saka 15 grams halo. So, tatlong 13, tatlong 15. Sabi ko naman sa kanya, straight na lang natin, 14. Bili na lang tayo. So yan, bumili ako, nagtry ako ng RS8 na 14 grams na performance fly ball. At least to straight. Mas gusto ko yung straight kaysa halo, di ko alam. Siguro, comment na lang kayo kung ano yung difference ng halo sa straight. Pero bumili na lang ako ng 14. At feeling ko, gusto ko din itong obserbahan. Mas parang feeling ko, gusto kong tignan yung performance ng 14 grams na straight versus 13 grams na straight. Diba? So yan, ginamit natin yan pang PCX and Click ADB 150. Sinasabi niya medyo maluwag na rin yon. Susunod daw, palitan ko na. Yan yung bell na pinaregroup natin, linear. So excited na akong subukan to. 14 grams. Sunod natin yung clutch lining. Minirecommend yung mekaniko natin. Ito, clutch spring sunod kapag medyo lumambot na 1,200 bili tayo. Tsaka yung sa loob clutch spring, no? Opo. Ano ba tawag dyan? Center spring pala yan. Tigas pa, stock pa eh. 6 months pa lang yan eh. Yan, so dito tayo sa Speed Up Garage. Kasalukuyang nililinis ang ating CVT ATR 160. Tapos sunod niyan, change oil na tayo. Sinukat din natin kung ano yung mga kaparehas. Tulad yan sa bola, bumili tayo ng pang Click na 150 or ADB PCX 150 na bola. Pasok naman sa kanya yun, yung bola pati sa 160 na ADB. Kaya walang problema, pasok yung mga bola dyan ng pang PCX tsaka Honda ADB tsaka Click. Gumamit tayo ng 14 grams, nagbawas tayo ng isa kasi 15 yung stock niya, 15 grams. Tapos regroove ng bell, linear regrooving, malapit lang din dito sa area ko. Tapos yun lang papa-upgrade natin, panay panggilid lang muna. Yeah, so feedback lang natin dito sa lining natin. Medyo matigas daw. Medyo matigas yung lining natin. Kaya maganda magpalit. Pero sabi ko okay na muna yung stock for the meantime. Okay pa naman siya eh. Ayan, nalinis na mga boss. Linis na, ito gamit natin. Yan. Yan. Ayan. So yung belt natin sa ATR 160, ang kaparehas niya is ADB 150. Yan. So parang sukat niya yung ADB 150. Susunod, bibili tayo ng ADB 150 na belt. Para dun sa mga nagsasabi kung anong parts availability. Ayan. ADB 150 para sa belt ng ATR 160. Pasok po siya. Okay pa yung belt natin. Bago pa yan eh. So, tinignan lang natin yung sukat niya. Yan, so syempre pan change oil natin dito sa ating ATR 160 QJ motor, si Smarter 10W40 na fully synthetic. Yan. So 800 ml lang kailangan natin para sa ATR 160, 800 to 850 ml mga ganon. Tapos gear oil naman natin, Repsol qualifier, 140 ml kailangan natin, kaya dalawa yung dala natin. Yan, so lagay ko na lang yung link sa description para dito sa ating change oil. So dito sa CVT cleaner na ginamit ko. Yan, bigay ko naman din sa link. Dati, halos magkaparehas, no? Pati gear oil, boss, Repsol. Kinarga na yung Smarter 10W40 fully synthetic sa ating QJ motor ATR 160. Yan, so tapos tayo mag-change oil tsaka CVT cleaning. Sobrang parang tumahimik ulit yung motor natin. Parang balik sa stock. So, okay na ulit. Susubukan natin yung performance nito. 14 grams na bola, tapos regroove sa ating bell. Yun lang ang in-upgrade natin. 14 grams fly ball, tapos regroove. Tapos CVT cleaning dito sa Speed Up Garage. Yan.
Ayan mga boss. So, performance check lang tayo after nung ginawa natin na 15 to 14 grams flyball upgrades and then yung bell regrooving. So, parang pakiramdam ko is yung unang kuha ko sa kanya na stock. Parang bumalik yung liksi niya tsaka yung responsiveness ng andar niya. So, yun yung nagawa nung bell regroove tsaka nung nagbawas tayo ng flyball. Pero minimal lang naman yung bawas natin mga boss eh. Sabi nga na iba dapat 13 grams daw para mas ramdam ko yung bilis. Pero susubukan natin sa susunod yung 13 grams. Mas bibili tayo sa online ng bola. Nagtry lang tayo ng kasya or pasok sa ating motor kasi at least kampante tayo na pasok yung pang PCX, Click, and ADB para din makita nyo na pasok yung flyball na yun sa atin. Alright? So pagdating naman sa ibang parts yung sa mga makina like Segunyal or whatever, so yan yung next natin na iba-vlog at kung available ba yan sa QJ Motor anytime para kung sakasakali in the future may masiraan sa inyo ng mga ganon na wag naman sana, eh hindi kayo kabahan dahil may parts tayong mabibilan. Swabig-swabe rin yung langis natin na ginamit dito, Repsol, at yung pinalinis natin na CVT cleaner from Aeropack. Talagang ibang liksi ng Repsol na 10W40 fully synthetic dahil ginagamit ko yun yung racing naman sa big bike ko. So ito naman sa scooter is yung smarter na 10W40. So ilang mga boss, thank you, sana nakatulong ako sa inyo.